Hi po, Boss Kira. Ako po ulit ito, si Vince, yung nag-share ng Pugad ng Aswang sa Nueva Ecija. Sana ay mapahintulutan niyo po ulit ako na makapag-share ng story sa inyo. Ito pong ibabahagi kong kwento ngayon ay kwento ng pinsan ko na nangyari taong 2004. Itago na lang po natin ang pinsan ko sa pangalang Ronald. Taga Mindoro po siya. Pero hindi na lang po natin i-specify kung saan sa Mindoro bilang respeto na lang din po sa lugar. Ito pong pinsan ko na to, Boss Kira, napaka-chick boy. F-boy ika nga sa panahon natin ngayon. Kasi hindi naman po sa pagmamayabang, talagang may itsura din po itong si Ronald. Lahat po ng babaeng nagugustuhan niya sa probinsya, nakukuha niya. Kaso mabilis magsawa si Ungas, kaya lahat ng naging relasyon niya ay hindi nagtatagal. At kaya din po karamihan din ng mga babaeng nakarelasyon niya may galit din sa kanya. Noong tumungtong po ng kolehiyo si Ronald, lumuwas siya ng Maynila para doon mag-aral. Kahit paano naman daw po may pangarap itong pinsan ko na to. At in fairness din naman sa kanya, mapursige din talaga. Kailangan niya raw makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa kanyang pamilya. Pagdating sa Maynila ay nag-boarding house siya. Dito ay nakilala niya ang isang babae na talagang bumighani sa kanya. Napakaganda raw nito at talagang jackpot siya kung mapapasagot niya ang babae. Kaya naman walang pag-aatubiling sinubukan niya itong diskartehan. Pero hindi siya umubra dito. Hi miss, dito ka nag-aaral? Sabi niya dito, pero hindi siya nito kinibo. Ang suplada naman nito, puro nagtatanong lang Wala pang babaeng nag-snub sa akin dati, boy. Hindi pwede sa akin yung ganyan. Sabi niya sa sarili. Ilang sandali lang ay pumasok na ang babae sa inuupahan nitong boarding house nang wala daw kahit isang salitang sinasabi. Ni hindi daw siya tinapunan ng tingin nito. Saklaf. Hindi matanggap ni pinsan ang nangyari. Kaya naman nagtanong siya sa mga roommate niya. Nagbabaka sakali na may nakakakilala sa dalaga. Mga pre, may kilala ba kayo dito sa kabilang boarding house? Nako pre, wala. Bakit? Lipat ka? Puro babae lang yata tinatanggap doon Sagot ng isang roommate. Hindi. May nakita kasi akong babae dyan kanina. Sobrang ganda pre. Talagang tinamaan ako Sabi pa ni Ronald. Ko pre. Mukhang nakikita ko nga yung sinasabi mo. Tigil mo na yan. May mga lalaking palaging nakatambay dyan sa harap nila paggabi. Ang iingay nga Sabi may nililigawan daw yung isa sa mga yon. Malamang yung babaeng sinasabi mo yung nililigawan nun. Sabi pa nung isa. Ganun? Di pwede yun. Di ako papayag na maunahan ako dun. Talagang magkakagulo kami dyan. Sabi naman ni Ronald na parang biglang nanggigil. Wag pre, huwag kang magugulo dito. Pare-parehas lang tayong dayo sa lugar na to. Tsaka hula ko lang naman yun. Malay ko ba? Marami namang babae dun sa boarding house na yun. Sagot naman ng unang nagsabi. Hindi daw mapakali nun si Insan Ronald. Kaya lumabas siya at pumunta sa kabilang boarding house. Sakto namang may lumabas na mga nagbo-board doon. Nilapitan niya ang mga ito at nagtanong tungkol sa nakita niyang babae kahapon. Hi mga miss, pwede magtanong? May kakilala ba kayong nangungupahan dyan na babaeng matangkad na mestisa? Si ano? Oo kuya, bakit? Manliligaw ka rin? Naku, marami nang nanliligaw doon. Sagot ng isang babae. Okay lang. Gusto ko lang naman makipagkilala sana. Pwede ko ba siyang puntahan?
Pwede ba akong pumasok dito? Tanong niya. Ewan ko, pwede naman siguro. Doon yung room niya oh. Puntahan mo na lang. Sabi ng babae at saka umalis na. Nagpasalamat naman si Ronald sa mga ito at saka pinuntahan na nga yung kwartong itinuro ng mga dalaga. Pagdating niya ay kinakabakabahan pa siyang kinatok ang pintuan nito. At pagbukas ng pinto ay bumungad nga sa kanya ang babaeng hinahanap. Bahagya pa raw siyang natulala dahil sa ganda ng dalaga. Pero parang nainis daw yung babae nung makita siya at takmang pagsasarhan na sana siya ng pinto. Napigil niya lang. Wait lang. Bakit naman ang sungit mo? May nagawa ba ako sa'yo? Gusto ko lang naman makipagkilala eh. Ronald nga pala. Anong pangalan mo? Sabi niya rito. Tinignan lang daw siya ng babae mula ulo hanggang paa. Kita daw sa mukha nito ang inis at saka nagsalita. Kapag ba sinabi ko sa iyong pangalan ko, titigilan mo na ako? Oo, sige. Basta malaman ko lang pangalan mo. Okay na sa akin yun. Sagot ni Ronald. Mira. Ako si Elmira. Masungit na sabi ng dalaga. Sige na, alis na. May gagawin pa ako. Dugtong pa raw nito. Teka. Sige. Last na lang, Almira. Baka naman pwede kitang imbitahan na kumain sa labas bukas. Pasya lang tayo. Nood tayo sine tapos kahit anong gusto mo. Pahabol pang sabi ni Insan bago siya pagsarhan ng pinto ng dalaga. No thanks. Umalis ka na nga. Pare-pareho lang naman kayong mga lalaki. Mga manluloko. Inis na sabi ni Mira. Hindi Mira, taga lang. Bigyan mo lang ako ng chance. Paghabol pa ni Ronald. Pero tinignan lang siya ulit nito. Sabay sara ng pinto. Mira! Almira! Basta, maghihintay ako bukas. Gusto ko lang naman na makipagkaibigan sa'yo. Sana mapagbigyan mo ako. Sabi pa ni Ronald sa harap ng pinto. Sabay mabilis na ring umalis dahil medyo nakaramdam siya ng pagkapahiya nun. Pagbalik sa boarding house ay ikinuwento ni Ronald sa mga roommate ang nangyari. Alam ko na pangalan niya pre. Almira. Oh, paano mo nalaman? Tanong ng isang roommate. Galing ako sa kabila pre. Tinanong ko na ng personal. Di talaga ako mapakali. Iba talaga yung tama niya sa akin pre. Sobrang ganda pre. Yun nga lang, marami daw talagang manliligaw. Sabi niya rito. Natural pre. Sobrang ganda ba naman kamo eh. Madami talagang magkakagusto dun. Sagot ng isang roommate. Yun nga eh. Kaya nga kailangan kong galingan para mapasagot ko siya agad eh. Hindi ko kakayanin pag sa iba siya napunta pre. Sabi ni Ronald. Ikaw bahala. Good luck. Galingan mo na lang. Balita ko kasi kahit puro gwapo na yung mga nanliligaw sa kanya, wala pa rin pumapasa. Ako nang bahala doon pre. Wala sa itsura yan. Nasa diskarte. Punong-puno ng kumpiyansang sabi ni Ronald. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ng mga roommate niya. Pre gising. May naghahanap sa'yo. Almira daw. Agad na napabalikwas ng bangon noon si Ronald at mabilis na lumabas ng kwarto niya. At nagulat siya nang bumungad sa kanya si Almira. Anong oras na? Akala ko ba lalabas tayo? Pambungad na sabi sa kanya ng dalaga na talagang ikinagulat niya. Kasi sa pagkakaalala niya, hindi naman daw ito umoo o nagbigay ng kahit anong pahiwatig na pumayag ito sa kanyang alok. Pero aangal pa daw ba siya? Heto na't nasa harap niya na ang babaeng hinahangaan.
Dahil nga sa pagkagulat, ay dali-dali siyang bumalik sa kwarto at mabilis na nag-ayos ng sarili. Wala pang 5 minuto ay nakaayos na agad siya. Tara na. Yun na lang daw ang nasabi niya. Pagkatapos ay umalis na nga silang dalawa. Nagpunta sila sa mall. Doon ay namasyal, kumain, nag-usap at nanood sila ng sine. Doon na rin siya naglakas ng loob na aminin sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman para dito. At nagsabi na kung po pwede niya itong ligawan. Pero ayaw daw talagang pumayag noon ni Almira. Ayaw na daw nitong makipagrelasyon pa. Pero sadyang matigas ang mukha ni Insan at ipinipilit ang kanyang pakay dito. Sinulit niya na daw ang pagkakataon na yon dahil hindi niya naman masasabi kung kailan ang susunod o kung masusundan pa ba ang pagkakataon na yon. Gamit ang matatamis na salita at ang mabulaklak niyang bibig sa pambobola, ay bahagyang napalambot niya ang puso ni Almira. Alam mo Ronald, hindi lang naman ikaw. Marami kayong sumusubok. Pero kung ako yung tatanungin, ayoko na kasi talaga sanang pumasok sa isang relasyon. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa matapos sabihin iyon ng dalaga. Bago ito muling nagsalita. Pero kung pagbibigyan ba kita, tatanggapin mo ba ng buong buo ang pagkatao ko? May papangako mo ba na hindi mo ko lolokohin o magsisisi na ginusto mo pa ako? Pagpapatuloy pa ng dalaga habang nakatingin lang kay Ronald na nung mga oras na yon, nanlalaki ang butas ng ilong at namimilog ang mga mata sa tuwa dahil sa kanyang naririnig. Ayoko na kasi sanang magtiwala pa. At isa pa, ngayon mo lang ako nakilala. Wala ka pang alam sa buhay at pagkatao ko, Ronald. Sabi pa ni Almira. Alam mo, Almira, okay lang naman sa akin yon. Kahit sino ka pa o kahit ano pang nakaraan mo, tatanggapin kita ng buong buo. Wala kang pagsisisihan dahil wala na akong hahanapin pang iba. Ikaw lang dahil nasa iyo na ang lahat, Mira. Nakakapanghilabot na sabi ng pinsan ko kay Mira Bosquira. Hindi ko alam kung kinilig ba si Almira nun. Pero kung ako man ang sinabihan nun, matik busted sa akin si Ungas. Pwede na nating simulang kilalanin ang isa't isa ngayon. Ako na una. Taga Mindoro talaga ako. Lumuwas lang ako dito para mag-aaral kasi gusto kong makapagtapos para kay nanay. Gusto kong maiahon sila sa hirap. Hirap kasi ng buhay sa probinsya eh. Eh ikaw, doon ka rin ba nag-aaral sa school na pinapasukan ko? Sabi niya kay Almira. Hindi. Sa totoo lang, hindi na ako nag-aaral. Tumigil na ako para magtrabaho. Para makabawas sa pabigat sa magulang namin. At para matulungan ko rin sila. Sagot ni Mira. Ganun ba? Eh, saan ka talaga nakatira? May probinsya ka ba? O taga Manila ka talaga? Tanong niya ulit dito. Taga Masbate talaga kami. Mahirap lang kami, Ronald. Gaya ng sabi ko sa'yo, lumuwas lang ako ng Maynila para magtrabaho para kay nanay. Caretaker ako dyan sa boarding house na tinutuluyan ko. Ipinasok lang ako dyan nung kakilala namin. Hindi ako yung inaakala mong babae, Ronald. Kaya kung ako sa'yo, maging magkaibigan na lang muna tayo kung gusto mo. Sagot naman ni Almira. Huwag kang mag-alala. Wala naman sa akin yun eh. Patutunayan ko na deserving ako para sa'yo, Mira. Pautot pa raw ni Insan. Nagpatuloy pa ang gabi hanggang sa humantong na sila sa paghiling ni Ronald na sana ay pagbigyan at sagutin na siya ni Almira at araw-araw daw siya nitong liligawan. Kung ano-anong mabubulaklak na salita ang binitawan niya para lang mapasagot agad ang dalaga. Matapos mamasyal
ay inihatid na ni Ronald si Mira sa boarding house nila. At doon ay muling hiniling ni Ronald na sana ay sagutin na siya nito. Sigurado ka ba sa hinihiling mo, Ronald? Makakaasa ba ako sa'yo na hindi natin to pagsisisihan? Mamahalin mo ba talaga ako ng totoo? Tanong ni Mira sa kanya. Oo naman, Mira. Basta sagutin mo lang ako. Ibibigay ko sa'yo. Hindi na pinatapos ni Mira ang pagsasalita ni Pinsan at ibinigay niya na nga rito ang matamis niyang oo. Talaga, Mira? Maluha-luha pang tanong ni Pinsan. Tumango-tango naman ang dalaga bilang pagkumpirma dito. Nagtatalon sa tuwa si Ronald habang pigil-pigil ang sarili na mapasigaw dahil sa sobrang saya. Hindi niya akalain na ganun lang kabilis ay mapapasagot niya na si Almira. Pero aangal pa daw ba siya? Eto at sila na. Inihatid niya na si Mira hanggang sa pinto ng kwarto nito at saka nagpaalam at umalis na. Napakasaya ni Insan nung gabi na yon. Kinabukasan ay agad niyang pinuntahan si Almira sa boarding house nito. Iimbitahan sanang pumunta sa school nila para panoorin ang sayaw nila. At syempre, maipagyabang sa mga kaklase ang bagong girlfriend niya. Pero wala daw doon si Mira. Umalis kasama ang amo nito, ang may-ari ng boarding house. Nalungkot man, ay inintindi niya na lang ang kasintahan. Pagkatapos ng sayaw nila, ay nagkaayaan ang mga kaklase na uminom. Pero tinanggihan niya ito alang-alang kay Mira. Gusto niyang patunayan sa dalaga na katiwa-tiwala siyang tao at boyfriend. Dumaan pa ang mga araw, linggo at ilang mga buwan. Naging masaya naman daw ang relasyon ng dalawa. Tila nagbago na ang pinsan ko. Hindi na raw ito chick boy. At hindi na rin ito sumasama sa mga inuman ng mga kaklase. Pero hindi rin ito nagtagal. Dahil nung minsang magkaayaan na naman ang mga kaklase niya na mag-inuman, ay pinipilit siya ng mga ito na sumama. Aayaw-ayaw pa siya nung una. Pero konting pilit pa, pangongonsensya at pangaasar, ay bumigay din siya. Parang nakawala daw sa matagal na pagkakakulong ang dati niyang sarili sa inumang iyon. Para siyang uhaw na uhaw sa alak at sa atensyon ng mga tropa. At doon ay may nakilala na naman siyang babae na natipuhan niya. At dahil lasing na si Kumag, ay nagpadala siya sa tawag ng tanghalan. Grabe, ginalingan daw talaga niya. At ang nagwagi nga ay ang dating kampyon. O ang dati niyang sarili. Samantalang si Almira daw, tawag ng tawag at text ng text sa kanya. Hindi siya nagpaalam o nagsabi dito. Kaya naman walang kaalam-alam ang babae sa ginagawa o sa kung nasaan noon si Ronald. Magdamag itong naghintay sa kanya sa labas ng boarding house nila. Ni text o tawag daw walang natatanggap ang babae. Kaya naman umakyat na ito sa kwarto niya at doon na lang naghintay. Hanggang sa nakatulog na lang din ito. Kinabukasan, halos katutulog niya lang noon nang gisingin siya ng mga roommate niya. Halos kauuwi lang nito, kaya naman hindi pa nakapagpalit man lang ng damit. Pre si Almira. Yari ka, pre. Ha? Ay put. Sabi niya nang marinig ang pangalan ng nobya. Dali-dali siyang naghilamos at nag-ayos ng sarili at saka hinarap ang girlfriend. Mahal. Bungad niya nang makita ang babae. Medyo pasuray-suray pa siya noon at halata sa mukha niyang wala pang tulog. Amoy na amoy din ang sigarilyo at alak sa kanya. Tinignan siya ng matagal ni Almira bago ito nagsalita. Saan ka galing? Anong nangyari sa'yo? Napainom kasi kami kagabi, mahal eh.
Birthday kasi ng kaklase ko. Sorry mahal ah. Hindi na ako nakapag-text sa'yo. Wala kasi akong load. Tapos nalobat din kasi yung cellphone ko. Pagdadahilan niya. Lobat? Walang load? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Malamang hindi mo rin binabasa yung text ko. Alalang-alala ako sa'yo, Ronald. Akala ko kung napano ka na. Nasa inuman ka lang pala. Sabi ni Almira na halatang inis kay Ronald pero parang nagpipigil lang. Opo, mahal ko. Sorry na. Hindi na mauulit to, promise. Sabi pa ni Ronald. Okay lang naman sa akin na mag-inom ka. Ang sa akin lang, magsabi ka naman sana. Ipaalam mo naman sa akin kung nasaan ka at kung makakauwi ka ba. Hindi yung antay ako ng antay eh. Wala naman pala akong hinihintay. Sagot ni Almira. Sorry na mahal. Promise sa susunod magpapaalam muna ako. Hindi na to mauulit, promise. Love you. Nag-aayos din naman daw agad ang dalawa. Bumawi sa kasalanan si Ronald. Ang kaso nga lang, ang pangako ni Insan na hindi na mauulit ay paulit-ulit daw na napako. Ilang beses din siyang pinagbigyan, pero ilang beses niya rin na pinali ang pangako niya. At sa bawat pagkakataon daw na yon, ay palagi siyang may nakakanang babae. Ang hindi alam ng pinsan ko, lahat pala ng kalokohang ginagawa niya ay nakakarating kay Almira. At hanggang ngayon ay hindi niya raw alam kung papaanong nalaman ito. Sadyang pinagbibigyan niya lang ito dahil mahal niya na rin ang pinsan ko. Pero ang lahat, Boss Kira, ay may hangganan, lalo na ang pasensya. Isang umagang lasing na naman si Ronald. Sinugod na siya noon ni Almira at kinumpronta. Sinabi niya na alam niya na ang lahat-lahat. Ang mga kalokohan nito, ang mga pambababae at panluloko sa kanya. Hindi nga daw siya nagkamali. Pare-pareho lang lahat ng mga lalaki. Marami pa siyang binitawang masasakit na salita kay Ronald na siyang nagpainit ng ulo nito. Nainis si Ronald sa mga salita ng babae kaya sinagot niya na rin ito. Ganon. Alam mo tapusin na natin to. Ayoko na, Almira. Ayoko ng ganito. Total pauwi naman na ako sa amin. Tapusin na nga lang natin tong relasyon na to. Ayoko na. Ganon. So ganon-ganon na lang yun sa'yo, ha? Ha, Ronald? Ganon lang kadali sa'yong bitawan ang lahat? Pwes tandaan mo to, Ronald. Hindi pa tayo tapos. Sisiguruhin kong pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Bulyaw ni Almira sa kanya na talagang galit na galit at parang nanlilisik pa raw ang mga mata sa galit. Lumipas ang mga araw. Natapos na ang school year. Bakasyon na. Umuwi sa Mindoro si Ronald at hindi na nagpaalam pa kay Almira. Tawag daw ito ng tawag sa kanya nung nando na siya, pero hindi niya ito sinasagot. Lumipas pa ang mga araw. Nakatanggap siya ng text mula kay Almira. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako tapos sa'yo, Ronald. Kapal na mukha mong hindi sagutin ang mga tawag ko pagkatapos mo kong lokohin. Hintay ka lang. Pupuntahan kita. Humanda ka. Napakunot naman ang noon ni Ronald noon at tinawanan na lang ang text sa kanya ng kanyang ex. Bilang pang-aasar ay nireplyan niya pa ito. Di puntahan mo kung kaya mo. Wala akong pake sa'yo. Tapos na tayo kaya tigilan mo na ako, Almira. Marami naman kamong nanliligaw sa'yo, di ba? Doon ka na lang. Masaya na ako dito. Kaya manahimik ka na rin sana. Nung araw din na yon, ay napaupo na naman siya sa inuman.
At syempre, may kasamang mga babae. Inabot ng 10 oras ng gabi ang inuman nila. Umuwing lasing na lasing si Ronald. Sa sobrang kalasingan ay doon siya nakatulog sa mahabang upuan sa labas ng bahay nila. Kahit lasing na lasing, hindi siya mapakali nun. Paputol-putol ang tulog niya dahil bukod sa malamig at malamok, parang may bumubulong daw sa tenga niya. Hintayin mo ko, Ronald. Hindi pa tayo tapos. Hindi niya alam nun kung may nantitrip ba sa kanya o nananaginip lang siya. Kaya naman pumasok lang siya sa loob ng bahay at doon na lang sa sala ipinagpatuloy ang pagtulog. Maya-maya pa ay may kumatok ng malakas sa pintuan nila. Parang padabog daw ang pagkatok nito. Napabangon noon si Ronald. Naupo sa sala at tinanong kung sino yung kumakatok. 10 oras na ng gabi ay nambubulahaw pa. Tinignan niya ang orasan. Pasado 12:00 na. Bigla niyang naalala yung sinabi ni Almira sa kanyang text. Imposible, sabi niya pa raw sa sarili. At saka tumayo at binuksan ng bahagya ang pintuan para silipin kung sino ba yung nasa labas. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makita doon si Almira. Halos maihi siya sa salawal dahil sa sobrang gulat at takot. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Aswang! Aswang si Almira. Hati daw ang katawan nito at may napakalaking pakpak. Manananggal ang ex ni Ronald Bosquera. Mabilis niyang isinara ang pintuan. Pero pinigilan ito ng mahabang kamay ng babae. Nahawakan siya nito sa leeg at saka hinila palabas ng pinto. Pinagkakalmot siya ng aswang sa katawan. Pagkatapos ay saka sinakal ang leeg. Tinignan siya nito ng mata sa mata. Nakakapangilabot daw ang mukha ng babae. Pero nakikilala niyang ito pa rin si Almira. Nakita niya pa na parang naluluha pa raw ito. Almira, patawarin mo ako. Hindi naman kita niloko eh. Wala akong naging iba, Almira. Ikaw lang. Kung may kasalanan man ako sa'yo, yun ay alak at barkada lang, Mira. Sorry. Patawarin mo ako kung nasaktan kita dahil doon. Please, huwag mo na akong saktan. Pagmamakaawa ni Ronald sa babae. Pero hindi daw ito nagpatinag. Tila gusto na talaga siya nitong tapusin ng gabing yun. Sa natitira niya pang lakas, ay nagsisigaw siya at humingi ng saklolo sa nanay at tatay niya. Bigla daw silang natigilan noon nung may sumigaw at biglang may tumaga sa braso ng aswang na si Mira. Kaya naman napabitaw ito sa kanya. Si Tito Elvis, ang tatay ni Ronald. Ang kaso ay mapurol daw ang itak nito, kaya naman hindi ito gaanong napuruhan. Nakalipad ng mataas ang aswang na si Mira, hanggang sa nakalayo na ito ng tuluyan. Tinanong naman siya ng tatay niya kung anong nangyari at kung bakit siya pinunterya ng manananggal na yon. Kasalanan ko, tay. Isang malaking pagkakamali ko sa Maynila. Sagot na lang daw niya kay Tito. Dinala nila sa barangay si Ronald upang i-report ang nangyari at nang mabigyan din ng first aid ang mga sugat na natamo. Malalim ang mga sugat na yon, kaya naman maraming dugo ang nawala sa kanya. Nakiusap din sila sa mga opisyal ng barangay at sa lahat ng mga naroon na kung pupwede ay sa kanila na lang ang nangyari na yon at wag na sanang ipamalita o ipagkalat pa. Nang bumuti ang pakiramdam niya, ay nagpaalam siya sa mga magulang na luluwas ng Maynila. May aasikasuhin lang daw siya muna. Pagdating sa boarding house, ay ipinagtanong niya si Almira
Gusto niya itong makausap sana. Pero wala na raw ito doon. Nagpaalam ito na uuwi sa Masbate para daw alagaan ang may sakit nitong ina. Pansin din daw nila na parang may iniinda ito sa braso nito. Pero hindi naman daw sinabi kung ano, kaya hinayaan na lang din nila. Nagsabi din daw si Almira noon na baka hindi na ito makabalik sa boarding house para magtrabaho. Kaya naman kumuha na lang sila ng bagong bantay. At dyan na po nagtatapos ang kwento ng pinsan kong Pacboy, Boss Kira. Kayo na lang po sana ulit ang bahalang magayos nito. Pasensya na din po at napahaba na naman ang kwento ko. Totoo pong aswang si Almira, Boss Kira. Ayon na rin yan sa albularyong tumingin sa pinsan ko. Lahi daw po pala talaga sila ng aswang sa Masbate. Anyways, yun lang po, Boss Kira. Maraming salamat po. Sana mapili po ulit itong kwento ko. God bless po sa ating lahat. At ayan po ang kwento ng probinsyano, ang probinsyanong Pacboy. Ayan pagka kasi hindi pa kayang magseryoso, huwag na munang magpilit na pumasok sa relasyon, boy. Pakasawa ka na muna sa mga gusto lang din maglaro. Yan, napakatuloy. Natawa lang din ako doon sa part kanina na nagpapakasweet yung pinsan niya tas biglang sabi, nakakapangilabot daw na sabi ng pinsan niya kay Mira. Anyways, yun lang naman Kirara. Sana nagustuhan niyo po ang kwento natin para sa episode na to. Pakilike naman po ang video natin. Malaking tulong po yan para maituloy pa natin ang paggawa ng content. And subscribe na po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa mga naghihintay po kay Kuyang, wala pa pong update. Hindi pa ulit nagpo-post sila Sir #takutan. Pero wag po kayo mag-alala, kukulitin ko po siya ng kukulitin. So hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat po.